Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa iyo, Ate Marge. Magkausap kami ng kaibigan ko sa telepono at puro horror ang mga usapan namin habang hinihintay ko si Tito na lumabas ng airport. Open ang third eye ng kaibigan ko. Kaya hindi ito nauubusan ng kwento. Nakikita niya ang multo, aswang, tikbalang at ang mga patay na. Pinasundo sa akin ni Mama si Tito. Naka-on leave ito sa trabaho at magbakasyon dito sa amin sa Zamboanga. Tiningnan ko ang relo at mag-alauna ng madaling araw. Nagpaalam ako sa kaibigan ko para matawagan ko si Tito. 12:00 kasi ang landing ng eroplano. Alauna na, wala pa rin ito. Tinawagan ko si Tito para tanungin kung nasaan na ito. Laking gulat ko nang sinabi niyang hindi siya natuloy. Nagkaroon ng emergency sa trabaho kaya na-reschedule ang kanyang leave. Nanghingi ito ng pasensya at nakalimutan niyang tumawag kay Mama. Hindi na pala siya makakarating. Napamura ako sa galit, pero anong magagawa ko? Pabalik na ako sa sasakyan nang namataan ko ang isang lalaki na nakaupo sa kanyang bag. Palingon-lingon ito para ding may hinihintay. Tinanong ko siya kung hinihintay niya ang sundo niya. Tiningnan niya ako. Hindi siya nagsalita. Siguro, hindi ito nakikipag-usap sa isang stranger. Naisip ko, malas talaga ako ng gabing iyon. Lagpas na ako sa kanya nang bigla siyang nagsalita. Wala akong sundo, wala ding gustong sumakay sa akin. Baka natatakot kasi madaling araw na. Tumigil ako. Sa wakas, nagsalita si Kuya. Tinanong ko siya kung taga saan siya. Coincidence, isang bayan lang kami sa San Ramon. Inalok ko siya, naihatid ko na lang. Hindi dumating ang tito ko. Sayang ang biyahe. Tumayo si Kuya, patingin-tingin sa malayo, para talaga itong may hinahanap. Naisip ko tuloy na baka may sundo sa kanya. Binuhat ko ang bag niya at ilagay sa likod ng kotse nang bigla siyang sumigaw na huwag daw ilagay sa likod. Gusto niya, sa passenger seat lang ito. Inaalat talaga ako. Gusto kong makatulong, parang ginawa na akong boy ni Kuya. Sinunod ko siya. Sa passenger seat ko ito nilagay. Bigla siyang pumasok at umupo sa tabi ng bag niya. Kuya, dito ka na lang sa tabi ko. Magmumuka na kasi akong driver pag sa likod siya sasakay. Tinitigan niya ako at sinabing doon na lang daw siya sa likod at bilisan ko na daw mag-drive. Napipikon na ako kay Kuya. Kung hindi lang siya matanda, ibababa ko siya at iwanan na lang. Inayos ko ang rear view mirror ng sasakyan ko para makita ko siya habang nagdadrive ako. Pinaandar ko na nga ang sasakyan. Palabas na kami ng airport nang sinabi ni Kuya na kung pwede daw, umikot pa ako sa airport bago kami tuluyang umalis. Sinunod ko na para wala ng maraming usapan. May susundo talaga kay Kuya pero nananahimik na lang ako. Sige na, alis na tayo. Wala sila dito. Tuloy-tuloy na kaming lumabas ng airport. Walang sasakyan sa kalsada. Medyo mabilis ang pag-drive ko kasi bukod tanging kami lang ang nasa kalsada. Tahimik akong nagdadrive. Pasilip-silip ako kay Kuya. Nag-aalala ako baka gaya sa ibang kwento na may nakisakay at biglang nawala. Puro kakahuyan at mga lumang bahay ang madadaanan papunta sa amin. Mabuti na lang may nakisakay sa akin. Nilingon ko ulit si Kuya. Nakaupo ito. Tahimik. Pero magulo ang mga mata. Bilisan mo ang pag-drive. Pasigaw ni Kuya. Mabilis na ang takbo ko. Pero sinunod ko siya. Titig na titig siya sa harap ng kotse. Pero lagpas ang tingin nito. Sa kalsada ito nakatingin. Hindi sa akin. Naisip ko tuloy na nasa maling lugar ako. Maling oras at may maling kasama. Pinagpapawisan si Kuya. Baka sa sobrang bilis kong mag-drive. Pero hindi ko na binagalan at gusto ko na ring makababa na si Kuya. Papasok na kami sa bayan at madadaanan namin ang malaking police station. Sinabi ni Kuya, tumigil daw ako sa harap nito. Tumigil naman ako. Biglang sumigaw si Kuya. Natulungan siya at kinidnap ko daw siya. Nagulat ako sa mga pinagsasabi ni Kuya. Napamura ako nang tahimik lang. Nagsisimula na akong magpaliwanag sa mga pulis.
Nang hinablot ako ni kuya, papalapit sa kanya at bumulong siya sa akin. Nawag daw akong lumayo sa kanya para hindi ako mapahamak. May itinuturo siya sa harap ng sasakyan ko. Binulungan niya ako na nandito sila. Gumaganti daw ito sa kanya. Gusto siyang isama at binulabog daw ni kuya ang kanilang tirahan. Tinanong ko si kuya kung sino ang mga ito at sinabi nitong mag-ina sila. Inabutan ko ng tubig si kuya at inaya ko itong umupo sa upuan. Pinakalma ko siya. Nagsimula na nga siyang magkwento. Hindi siya taga San Ramon. Hindi niya din alam kung bakit at paano siya napunta sa sasakyan ko. Taga Manila talaga siya. Wala din siyang ideya kung bakit nasa Zamboanga siya. Tinanong ko si kuya, bakit nangyayari ito sa kanya? At sinabi niyang isa siyang construction worker sa Manila. Naghuhukay sila ng lupa para sa itatayong building nang may mahukay siyang matigas na bagay. Patuloy siyang naghukay hanggang sa makita niya ang dalawang kalansay. Babae ang mga ito dahil mahahaba ang mga pira-pirasong buhok nito. Itinigil niya ang paghukay at nag-report sa engineer nila. At sinabi naman ng engineer na kunin at ihalo sa basura ang mga kalansay. Sinunod niya ang engineer. Nilagay niya ito sa sako at tinapon sa basurahan. Magmula noon, hindi na siya tinitigilan ng mag-ina. Nag-resign na siya sa trabaho kahit hindi pa tapos ang nasabing gusali. Hindi pa rin siya nito tinitigilan. Marami siyang nagagawa na hindi niya alam. Minsan, nakakarinig siya ng mga boses na pinatatalon sa tulay o sa matataas na gusali at may bumubulong sa kanya na magpakamatay na. Iniwasan na siya ng mga kaibigan niya dahil pinag-iisipan na siyang baliw. Umiiyak na si kuya habang nagkukwento. Tinanong ko siya kung yung mag-ina din ba ang nag-utos sa kanyang bilisan ang takbo ng sasakyan. Tumango naman si kuya. Sinama ko na si kuya sa bahay, Ate Marge. May kapitbahay kasi kaming magaling na albularyo. Tiningnan ko kung makatulong iyon kay kuya. Kinabukasan, maaga pa kami sa albularyo. Hindi pa nakapagsalita si kuya nang magsalita ang albularyo na may dalawang kaluluwa sa kanyang mga balikat. Hindi ito humihiwalay sa kanya. Gusto siya nitong isama. Pinababalik siya ng albularyo sa lugar kung saan siya nakahukay ng mga kalansay. Pinagsisindi siya ng 3 kandila. Pinag-aalay din siya ng kahit anong pagkain kung ano lang ang kanyang kaya. Nakadalawang gabi si kuya sa bahay at ang 2 gabi na yon ay nakakatulog na siya ng mahimbing. Hinatid ko siya sa airport pabalik ng Manila para magawa na niya ang pinapagawa sa kanya. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Ate Marge. Salamat sa pakikinig. Ate Marge, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Edmond. Ang kwentong ito ay tungkol sa katrabaho at kaibigan kong si Leo. Ayon sa kwento ng iba, kadalasan, ang multo ay lumalabas o nagpapakita sa gabi, kaya magdadalawang isip ka pa kung malikmata ba o may multo talaga. Pero, iba kapag araw ito nangyari, wala talagang pag-aalinlangan pa. Simulan ko na ang kwento. Si Leo ay mabait, masipag sa trabaho. Halos lahat ay kasundo niya, mula sa mababang katungkulan hanggang sa kataas-taasan. Nangyari ito pagkatapos naming mag-lunch. May 1 oras kaming pahinga bago magtrabaho ulit. At tuwing lunch, ang 1 oras na pahinga ay naglalaro kami ng baraha sa pangunguna ni Leo. Siya talaga ang nag-umpisa ng sugal sa opisina. Unang araw niya pa lang, may daladala na itong baraha. Parang naging daily routine na. Nag-usap kami at napag-alaman naming halos patapos na ang ginagawa naming project. Ibig sabihin, konting trabaho na lang. Nagring na nga ang opisina. Ibig sabihin, 12:00 na. Kanya-kanya na kaming puntahan sa kantin. Libre kasi ang lunch namin sa kumpanya. Hindi kami sabay-sabay na kumain. Pagkatapos kong kumain, lumabas ako sa labas ng kantin para magpahangin. Nandoon na din pala ang iba naming kaopisina.
Maya-maya lang, lumabas din si Leo mula sa kantin at patawa-tawa ito. Binabalasa ang baraha habang papalapit sa amin. Sinabihan ko si Leo na hindi makapaglaro kasi ang bus namin ay hindi pa lumabas para mag-lunch. Ngumiti ito, hindi daw problema yon. May spot daw siyang maganda para sa amin. Pagdating talaga sa sugal, si Leo ay laging may paraan. Pumasok siya sa kantin at nanghiram ng lamesa. Dinala niya ang lamesa sa ilalim ng malaking puno sa likod namin ng kumpanya. Masaya naman kaming nagpuntahan doon, nagsiupo at nagsimulang maglaro. Nakailang game pa lang kami nang nahulog si Leo sa kanyang upuan. Nakahiga na ito sa lupa. Nagtayuan kami. May naghihilot sa kanyang sikmura. May kumuha ng Vicks at ipinaamoy ito sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga labi. Pumikit ito na parang nasasaktan ng husto. Pagdilat nito ay pulang-pula ang kanyang mga mata. Nagkalat na ang mga barahan namin sa lupa. Nagdesisyon na kami na dalhin siya sa doktor. Ang diagnose ng doktor, normal lahat. Wala itong kahit anong sakit at hindi rin ito inaatake ng high blood gaya ng nasa isip namin noong una. Hanggang sa isa sa mga katrabaho namin ay nagsabing dalhin na siya sa albularyo kasi ang boses ni Leo ay nagsisimula ng maging iba. Naging matining ito, parang boses babae. Nagtaksi kami, siksikan pa nga, kasi lahat ay gustong sumama. Pagdating namin sa albularyo, hinawakan niya si Leo. Tinanong niya kung bakit daw nito ginagambala si Leo. Sumagot naman si Leo, Ate Marge. Si Leo daw ang gumambala sa kanila, hindi sila ang nanggulo kay Leo. Narinig namin at nakita ang lahat ng pangyayari sa pagitan ng albularyo at ang sumanib kay Leo. Nagtanong ang albularyo kung bakit sila nagambala ni Leo at nagsalita ito. Ang malaking puno ay bahay nila at nakita nila si Leo na nagdala ng lamesa at si Leo din ang may pinakamalakas na boses. Nanalo kasi si Leo, Ate Marge, ay para itong nasa sabungan. May pasayaw-sayaw pa at papalakpak pa. Para sa amin ay nakakatuwa iyon, pero para sa kanila ay hindi. May pinainom ang albularyo kay Leo. Nakatulog ito. Naghintay kaming lahat para kaming mga tatay na naghihintay sa mga asawang manganganak. Pagkatapos ng 5 minuto, nagising ito. Pawis na pawis. At sinabi namin sa kanya ang buong pangyayari. Magmula noon ay wala na itong daladalang baraha at mahina na rin ito magsalita. Hanggang dito na lang, Ate Marge. Salamat sa pagbasa ng sulat ko.